Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 24. Hindi man ako nakapag-apply sa company nila Timothy. Pinalad naman ako makapasok sa isang malaking department store. 7:30 AM to 5 PM ang pasok ko, Lunes hanggang Biyernes. Mabuti na lang, nataong Sabado ang anniversary nila ni Tim at Mary. Nangyayain ko si Mary na lumabas, ay pumayag ito. Nadaan ko pa sa paawa, kaya sinabi nitong liliban na lamang ito sa trabaho. Ngayon nga ay narito siya sa bahay. 5 PM na at naghahanda na ako. Ka-text ko kanina ang nobyo nito at kanina pa yon kinakabahan. Busy si Timothy ngayon. Actually, ini-invite niya ako na lumabas pero busy nga ako. Hindi niya inulit pang tanungin ako. Buti na lang niyaya mo ko today. Tayo na lang ang mag-date. Tinatali ko na ang rubber shoes ko nang punahin nito yon. Go tayo sa mall. Ibibili kita ng new shoes mo. Yan ang ginagamit mo sa work? Turo nito sa sapatos ko. Minsan, oo. Minsan, hindi. Yung black shoes ko ang madalas kong gamitin sa work. Mukhang luma na. Ibibili kita. Para naman pampasok mo. Pero ayos naman to. Nabili ko yan nung graduation ko. Ilang years na rin. Clau, tell me, ginagamit mo ba yung perang pinapadala nila mama? Nag-iwas ako ng tingin dito. Hindi, aanin ko naman yun. May pera naman ako mula sa mga part-time job ko eh. Nag-college ako. Nakapag-aral ako dahil sa scholarship ko. Need ko lang talaga ng triple time sa pag-aaral dahil may maintaining grades na kailangan na ma-reach. Pero kinakaya ko naman eh. Totoo, kinakaya ko. At hindi ko pinagsisisihan na ikinayod ko ang pag-aaral ko na mag-isa. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? May pagkakataon ka namang mag-aral na hindi na kailangan magtrabaho. Siguro yung iba, ganun nga ang gagawin. Tatanggap lang ng tatanggap. Kahit na ganon, na iniwan sila. Pero ako, hindi magagamot ng pera nilang ipinapadala nila sa akin yung sama ng loob at galit ko na nararamdaman ko sa kanila. Dahil alam ko, darating ang araw na kapag nagharap kami ng magulang natin, iyang mga binigay nilang yan isusumbat nila. Hindi ko sila bibigyan ng bala na magagamit sa oras na yon. Clau, gulat na ani ni Mary. Tipid lang ako ng ngumiti. Tara na! I-enjoy natin ang araw na to. Mag-taxi na lamang tayo, sagot ko na. Dinampot ko ang backpack ko, saka kinuha ang susi ng bahay. Naunang lumabas si Mary, habang sumusunod naman ako at inilak ang pinto. Sa totoo lang, may naghihintay ng taxi, pero nasa kabilang kanto yon para hindi halata. Coding din naman kasi ang car ni Meredith ngayon. Nang makasakay kami sa taxi ay sinabi ko ang mall na pupuntahan namin. Pero alam na ni Manong na hindi ron ang tungo namin. Shortcut daw siya. Then tama lang na madaanan yon ang place kung saan naghihintay si Timothy. Sa pagkakaalam ko, naroon na rin ang parents namin ni Mary, pati na ang family ni Timothy. Hindi ko lang alam kung paano pinakikiharapan ng magulang namin ang parents ni Timothy na mata pobre. Hindi ito yung way na papunta sa mall. Agad na puna ni Mary nang mapansin na hindi nga ito yun. Alam mo ba ang daan papunta sa mall? Bago ka lang ba? O may balak kang masama sa amin? May aksidente po kasi ma'am. Baka po matraffic lang tayo. Kaya naman magsho-shortcut po tayo. Mahinahong ani ng driver. Ah, ganun po ba? Okay, saka lang napanatag na tugon nito. Ngumiti ako rito sa kaginagap ang kamay nito
at bahagyang pinisilyon. Ang init naman ng ulo nito. Buti na lang mahinahon itong driver sa pakikipag-usap. Nang huminto ang taxi, salubong na ang kilay ni Mary. Kanina, okay na ang mood nito. Nakikipagkwentuhan na nga sa akin eh. Pero ngayon, ano na naman yung kilay nitong dikit na dikit sa isa't isa? Mga ma'am, pasensya na po. Mukha pong hindi na aandaran sa sakyan eh. Nagluko po. Hingi ng dispensa ng kawawang driver na napag-utusan lang na kapag ka nasa tapat ng restaurant ay magpapanggap na sira ang taxi niya. What? After mo kaming paikutin lang? Singhal ni Meredith sa pobreng driver. It's okay. Dito na po kami bababa. May restaurant po dyan. Kain muna po tayo. Yaya ko sa kapatid ko. At ganon din sa driver. Fine. Ito pa ang unang bumaba. Nawaring naiinis sa kawawang driver. Tinanguan ko lamang ito. Saka niyaya na si Mary na pumasok sa restaurant. Walang ibang tao. Of course, nagkukubli pa rin ang mga guests. Obvious naman na talagang pinaghandaan ni Timothy at pinagkagastusan ang araw na ito. Grabe, napakagalante niya pala sa babaeng mahal at willing gawin ang lahat. Wish ko lang na makuha nito ang pinakaaasam-asam nitong sagot. Dahil deserve niya yon. Clau, parang sarado na naman eh, walang katao-tao. Bulong ni Mary sa akin nang itulak ko na ang pinto. Mumiti ako rito. Saka tinapik ang balikat nito at sinenyasan itong pumasok na. Takang humakbang naman ito papasok. Saka lang lumitaw si Timothy na ang gwapo at ang linis tignan sa tuxedo niyang kulay blue. Muntik pang umatras si Meredith pero bahagya ko siyang itinulak. Hi love, bati ni Timothy rito. Gulat na gulat si Meredith. Base na rin sa ekspresyon ng mukha nito, nagad akong nilingon. What is going on here? Tanong niya sa akin. Pasensya na kung humingi ako ng tulong sa kapatid mo ha, pero gusto ko kasing i-date ka sa araw na ito. Humakbang si Mary. Ako naman ay unti-unting isinara ang pinto. Iikot lang ako sa kabilang side ng restaurant at doon papasok. Nakita ko pa ang mga nagkukubling bisita. Una na roon ang parents namin. Kasunod ang parents ni Timothy. Iyon ay holding hands ni Mrs. Paulo ay mukha namang mabait. Sure akong tatay ni Timothy ito. Nakuha niya akong ngitian. Ganon din ang parents ko na hindi ko man lang sinuklian ng ngiti. Pero yung ama ni Tim, nakuha ko pang ngitian. Maupo ka muna rito, iha. Offer ni Mr. Paulo sa bakanting upuan na nasa kaliwang bahagi nito. Humakbang naman ako roon at naupo. May dalawang babae na sa tingin ko ay kaedad namin ni Mary. Ang tipid lang ng umiti ng magawi ang tingin ko rito. Hindi namin kita ang nangyari sa loob, pero kapag tumutugtog daw ang favorite music nila ni Mary, iyon ang hudyat, naluluhod ito. Kailangan namin lumabas bit-bit ang mga letter na kung saan kapag binuo ay mababasa roon ang mga salitang, Will you marry me? Nakahanda na yon at iaabot na lang ng stop kapag kailangan na namin lumabas. Hindi nagkikibuan ang parehong panig. Halatang ayaw ni Mrs. Paulo at ang magulang naman namin ay naiilang sa kanila. Ilang minuto na ang nakalipas. Naisipan kong sumilip sa pinto. Hindi ko mapigilang ngumiti nang makita kong nakaupo na ang mga ito at hawak ni Timothy ang kamay ni Mary. Ang sweet talaga nilang pagmasdan. Nang marinig na namin ang hudyat at tumayo na si Timothy, dali-daling tumayo na ang mga kasama ko at ang ibang staff ng restaurant para tulungan kami. Takang napasinghap si Mary nang makita niya na kami na lumabas. Sa pagluhod ni Timothy sa kanyang harap, sabay-sabay naman naming itinaas ang mga hawak namin. Love, it's about time na tanungin ko sa iyo ito. Ilang taon na rin tayo. Noon pa man, alam ko na at sigurado na ako kung saan ko nais makarating ang relasyon nating ito. Love,
Gusto ko itang maging asawa, maging ina ng mga anak ko. Gusto ko itang makita sa pagpapikit ng aking mata sa gabi at pagmulat ng aking mata sa umaga. Love, will you marry me? Tanong ni Tim. Napalingon si Mary sa amin. Tagilid ang ngiti nito. Para siyang nabigla at hindi alam ang sasabihin. Tim, hindi maapuhap ang tamang salita na gusto niyang sabihin. Alam kong nabigla ka. Sorry. Pero para nang sasabog ang dibdib ko, Meredith. Gusto kong ipagsigawan sa mundo kung gaano kita kamahal. Kung gaano ko inaasam na maging asawa ka. Damang-dama ko ang sincerity sa puso ng lalaki. Nag-uumapaw ang pag-ibig nito sa kapatid ko. Bakasyon sa mukha nito, sa effort nito, at sa mga katagang binibitawan nito. Tumayo si Meredith. Naluluha ito na sumulyap sa amin tapos bumalik kay Timothy ng tingin. Tim, I'm sorry. Pero hindi pa ako handang magpakasal sa'yo. Alam mo naman yun, hindi ba? I'm sorry. Hindi lang ako ang napasinghap. Ganon din ang mga kasama kong unti-unting nawala ng sigla sa pagtaas ng mga hawak namin. Nang tignan ko si Timothy, ay may nakakaunawang ngiti sa labi nito. Tumayo ito at ginagap ang kamay ni Meredith. It's okay, love. Nauunawaan ko kung hindi ka pa ready. Saka nito hinalika ng noo ng aking kapatid na napapahikbi na at napayakap sa lalaki. I'm sorry. Hindi ko pa matatanggap ang offer mo sa akin, love. Iyak na ng iyak na ani nito. Baka sa tinig ang nararamdaman nitong guilt. Don't cry. Nauunawaan naman eh. Nauunawaan kita. Grabe naman itong si Timothy. Nakakabilib ang pag-unawa nito sa kapatid ko. Hindi mababakas na disappointed ito dahil nakukuha pa niyang ngumiti for assurance. Ito mga matatanda sa tabi ko, halatang disappointed. Sila yung hindi natutuwa sa resulta ng proposal. Si Mrs. Paulo ay binitawan na ang hawak saka nag-walk out. Sumunod naman dito ang asawa, pati na si Chara. Narinig ko lang yung pangalan nito kanina. Kapatid pala ni Timothy ang babae na nang-away sa akin. Ang mga kaibigan ni Meredith ay tumalikod na rin. Ang mama at ang papa ko ay parehong malungkot na tumalikod. Naiwan na lamang ako na hindi alam ang gagawin. Kung aalis ba o lalapit sa dalawa. Pero sa huli, tumalikod na lamang din ako. Maganda yung makapag-usap sila. Umuwi ako mag-isa pero nang nasa bahay na ako, wala pang 2 oras, ay dumating si Timothy at Meredith. May dalang pizza at beer. May chicken din at cake. Okay ka lang? Tanong ko kay Mary na kasama ko ngayon sa kusina. Si Tim, nanonood ng TV sa sala. Yes, nagulat lang ako kanina. Pero hindi naman minasama ni Timothy ang pagtanggi kong pakasalan siya eh. Napaka-understanding niya. Sinabi mo pa, hindi pa kasi talaga ako ready. Nakapag-usap kami ng masinsinan kanina. Sabi niya, pwede pa naman daw na i-try next time eh. Buti naman. Nagigilty nga ako nung una eh. Pero sinabi niya sa akin na hindi ako dapat mabother sa nangyari. Engaged or hindi, mahal namin ang isa't isa. Yan ang tama. Dapat walang magbago. Wala talaga, sagot nito. Nang matapos naming ihain sa plato ang mga dala nila, ay inihatid na namin yon sa sala. Naialis na ni Timothy yung mga kalat ko sa center table na nakalapag na rin doon ang 2 box ng pizza. Nasimula na nitong inumin ng beer. Si Mary na ang nag-ayos ng mga inilapag naming plato. Naupo naman ako sa single couch at itinutok sa TV ang atensyon. Tumabi naman si Meredith sa nobyo na agad umakbay rito. Para silang nasa isang date, tapos ako ang third wheel. Pero dahil narito sila sa bahay ko,
Hindi awkward ang pagiging third wheel ko sa kanila. Clau, beer! Iniabot ni Mary yon sa akin na agad kong tinanggap. Umangat naman ang kilay ni Timothy sa akin. Titikman ko lang kapag hindi ko nagustuhan. Kayo nang umubos. Napahagik-gik ang kapatid ko na agad namang tumango. Tapos kumuha na rin siya nang sa kanya. Tahimik kaming umiinom habang nanonood ng TV. Nang mabore sa pinapanood ay napiling magkwentuhan na lamang. Sino yung John, Clau? Tanong ni Mary sa akin. Nabanggit kasi ni Timothy ang tungkol sa pustahan namin. Best friend ko nga. Malabo talagang magkagusto yun sa akin dahil ang solid ng friendship namin ha. Kumbinsido talaga ako na mananalo ko sa pustahan na yun. Clau, baka naman masyado ka lang komportable sa kanya. Kaya hindi mo napapansin na gusto ka niya. Para ko na siyang kapatid, Mary. Hoy, ako lang ang kapatid mo. Magsiselos talaga ako kapag may iba ka pang iniisip ha. Ikaw talaga? Mabait si Jan. Wala akong kuya kaya siyang itinuturing kong kuya. Nako ha, diyan nagsisimula yan. Kuya-kuya raw pero kumbinsido talaga ako na gusto ka niya. Si Timothy yun. Pareho pa silang tumatawa ni Mary. Umiiling lang ako sa kanila. Bahala sila. Pero yung binubuo nilang love team, hindi yung lalayag. Mukha namang okay sila. Dahil every time na bumibisita sila sa akin, ay kita at naobserbahan ko na walang pagbabago sa relasyon nila. Tutunga nga pa nga ako. Madalas kapag naglalambingan sila kapag naman galit ako, ay ako ang umaalis. Pagbalik ko ay naghahali ka na, kaya ako na lamang ang nag-a-adjust. Ako na yata ang pambansang third wheel sa dalawa. Mukhang okay lang naman sa kanila dahil sinasadya pa talaga nila ako sa bahay. Akala ko ba ililibre niyo ako? Bakit naman pupunta pa tayo sa bahay niyo, Tim? Nakasilip ako sa kanila. Dito kasi ako sa backseat na nakaupo, habang ang dalawa ay sa harap. May kukunin lang tayo, Clau. Naiwan kasi ni Tim yung phone niya siguro naman. Hindi ko kailangan bumaba. Baka kasi mamit ko yung mga tropa ni Satanas sa bahay ng mga ito. Nakakahiya naman, hindi ba? Dahil malapit lang, ilang minuto lang ay nakarating kami agad. Baba, Clau, udyok ni Timothy, na pinagbuksan pa ako ng pinto. Nakababa na rin si Meredith at naghihintay habang nakaupo pa rin ako sa backseat. Bakit kasi kasama pa ako dito? Dito na lamang ako. Wait ko na lamang kayo rito. Claudette, halika na. Saglit lang naman tayo At saka huwag kang mahiya. Dahil very welcoming silang lahat. Mabait ang parents. At kapatid ni Timothy, mabait sa kanya. Sa akin, hindi. Pero dahil pareho na silang nakatingin, wala na rin akong choice kundi bumaba at sumunod sa kanila. Hinawakan pa nga ni Mary ang kamay ko nang pumasok kami sa loob. Mary, excited na bati ni Timothy sa kakambal ko. Ang puti-puti nito. Maiksing cotton short lang at tube top ang kanyang suot. Parang hindi rin uso ang force sa babae. Iba talaga kapag kayayamanin. Chara, gosh! You're so sexy, girl! Nagyakap ang dalawa. Habang ako ay pinapanood lang sila. Nag-excuse si Timothy para kunin ang phone nito. Habang si Mary ay hinila na ni Chara patungo sa kusina. Nag-bake raw kasi si Chara at gusto niyang ipatikim sa nobya ng kapatid niya. Naiwan ako sa sala. Nanatili sa kinatatayuan at palinga-linga lang. What are you doing here? Istriktang tanong ng ginang na pababa ng hagdan. Nasaan na ba yung dalawa? Nakalimutan yata ang kasama nila ako. Parang gusto ko na lamang kumaripas ng takbo. Pero ang awkward naman lalo kung gano'n ang gagawin ko. Kasama ko po si Meredith and Timothy.
May kinuha lang po. Ang tingin nito ay humagod mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung bakit kahit magkamukha kayo ng kakambal mo, mabigat pa rin ang loob ko sa'yo. Dahil siguro, mahirap ka lang at nararamdaman kong mahusay kang manghuthot ng pera. Husgahan mo lang po ako, Mrs. Paulo. Wala pong problema yan sa akin. Basta po masaya kayo. Gaya ng dati, hindi pa rin pinatulan ng issue ng matanda. Humakbang ito palapit sa akin. For sure, tulad ng magulang mo, mukha ka ring pera. Hindi ko po kamukha si Rizal pero kung may hawig po, okay lang po, Lods. You? Napaghahalata ang walang manners. Ngumiti lang akong muli. Init naman masyado ng dugo sa akin. Nakukuha mo pang sumabit-sabit sa dalawang magnobyo? Bakit? Dahil ba ginagastusan ka nila? Magtrabaho ka. Hindi yung sinasabit ka pa. Sasabit ka pa sa mayayamang pamilya? Namin? Okay, Lods. Mas lalo ako nanggigigil. At mas lalo ding nanggigigil ang ginang sa akin. Pero nang marinig nito ang tinig ni Timothy, ay marin itong napapikit. Saka huminga ng malalim. At inihanda ang ngiti niya sa labi. Saka nilingon ang kanyang anak. Ang plastic naman masyado ng ginang. Ito bang major nito? Nice! Ma'am, nandito pala kayo. Hi San. Lumapit si Tim at humalik sa pisngi ng ina nito. Sana naman ang lakad. Hindi ka na mapirmi sa bahay Ma'am, ikaw tong palaging wala. Natatawang ani ni Timothy rito. Ako ba? Sure ka? Yes, kayo ni Dad. Palagi kayong wala kaya kailangan kasi namin ng quality time ng ama mo. Quality time? Habang ako ay may business meeting. Ikaw naman ay nagsha-shopping. Singit ng ama ni Timothy na lumapit na rin at pabirong hinila ang ginang sa kaniyakap. Ew, maarting ani ni Piara. Lumabas na ito kasama si Meredith. Nandito pala ang future daughter-in-law ko. Parang ang awkward ng pakiramdam ko. Very welcome sila sa kakambal ko. Tapos parang hindi na ako nag-i-exist. Alam ko naman, hindi nila ako kailangan na pagtuunan ng pansin. Pero damang-dama ko na ang out of place ko. Nakuha ko pa. At nakuha pa nga nilang magbulahan. Habang ako ay unti-unting umaatras. Nakuhang lumabas ng bahay nila. Nahihiya na talaga ako na mag-stay sa loob. Bumalik ako sa sasakyan. Dahil sarado yon at sumandal na lamang ako roon at naghintay sa dalawa. Nang lumabas ang mga ito, ay nakakbay pa si Tim sa nobya niya. Nagtatawanan pa. Nang makita ako ay parehong napasinghap ang dalawa. Oh my gosh. Oo nga pala, kasama nga pala namin ikaw. I'm sorry, Clau. Agad na napalapit na ani ni Meredith at ginagapan nito ang kamay ko. Ano ka ba? Ayos lang. Tugon ko na marahang tinapik ang palad nito. Pasensya na, Clau. Napakwento kami sa loob Bakit lumabas ka? Nahihiya ako Amin ko rito. Hindi na idinugtong na awkward na talaga ang atmosphere para sa akin. Tara na. Or may iba na kayong lakad. Hatid yun na lamang ako sa apartment ko. No. Sorry. Nakalimutan talaga namin na kasama ka. Niyayaya kami ng parents ni Tim na mag-lunch sa isang restaurant. Palabas na rin sila. Isasama ka na lang namin. Then after that, papasyal na tayo. Naku, wag na. Uuwi na lamang ako. Hindi ako sanay sa mga sosyalan. Lunch lang yun, Claudette. Tara na. Sakay na. Sama ka sa amin. At pinagbuksan pa ng pinto. At dito na po nagtatapos ang chapter 24 ng aking kwento.